Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay tinapay. Happy Corpus Christi Sunday po sa inyong lahat. Linggo ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Napakasimple ng tinapay. Araw-araw natin itong nakikita. Madaling bilhin, karaniwan, sa hapagkainan, walang espesyal na anyo, walang marangyang hitsura, napakasimple ng tinapay. Ngunit kung minsan, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay nakatago sa mga pinakasimpleng anyo. Ang pagmamahal ng isang ina, madalas nakatago sa isang simpleng pag-aalaga. Ang kabutihan ng isang kaibigan ay makikita sa isang simpleng pakikinig. Ang presensya ng Diyos ay madalas dumarating sa mga ordinaryong sandali. At sa Ebanghelyo, sa araw na ito, ngayong Corpus Christi Sunday, ayon kay San Juan, pinili ni Jesus ang pinakasimpleng bagay upang maging pinakadakilang regalo. Tinapay. Ngunit, hindi ordinaryong tinapay. Sinabi niya, ako ang buhay na tinapay. Ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. At lalo pa niyang pinalalim ang kanyang pahayag. Ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking laman para sa ikabubuhay ng sanlibutan. Nakakagulat, no? Para sa mga nakikinig, magugulat talaga at mahirap tanggapin. Hindi nila ito maintindihan. Paano magiging tinapay ang isang tao? Paano magiging pagkain ang kanyang laman? Paano magiging inumin yung kanyang dugo? Ano tayo, cannibals? Kaya hindi matanggap, hindi maunawaan. At kung tutuusin, hanggang ngayon, marami pa rin nahihirapang maunawaan ang misteryong ito. Ngunit ang Eucharistia ay hindi unang ipinagkaloob upang maintindihan lamang. Ito'y ipinagkaloob upang tanggapin, mahalin at maranasan. Dahil sa puso ng Eucharistia ay hindi isang bagay, kundi isang tao, si Jesus mismo. Napakaganda ng katotohanan ito. Kapag mahal mo ang isang tao, gusto mong mapalapit sa kanya. Ang magulang ay niyayakap ang anak. Ang magkasintahan, naghahanap ng oras para magkasama. Ang magkakaibigan ay gustong
magkwentuhan ng matagal, minsan hanggang madaling araw. Ang pag-ibig ay laging naghahanap ng paraan upang mapalapit ang nagmamahal sa minamahal. At dahil walang sino mang nagmamahal ng higit kaysa kay Jesus, nakahanap siya ng paraan upang manatiling kasama natin hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi lamang sa alaala, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa simbolo, kundi sa kanyang tunay na katawan at dugo. Kaya tuwing tumatanggap tayo ng komunyon, hindi tayo tumatanggap ng isang bagay. Tumatanggap tayo ng isang persona, at yan ay si Kristo. Ang mismong Jesus na ipinanganak sa Bethlehem, ang Jesus na nagpagaling ng may sakit, ang Jesus na nagpatawad sa mga makasalanan, ang Jesus na namatay sa krus, ang Jesus na muling nabuhay. Siya mismo ang ating tinatanggap. At dito tayo kailangang huminto sandali. Dahil kung minsan, nasanay na tayo sa misa. Nasanay tayong pumila. Nasasanay tayong tumanggap ng ostia. Nasasanay tayong magsabi ng Amen. Ngunit nakakalimutan natin kung sino ang ating tinatanggap. Kung alam lang natin kung sino ang nasa Eucharistia, baka hindi tayo magmadali sa misa. Baka mas magdasal pa tayo. Baka mas umiyak tayo sa pasasalamat. Baka mas gugustuhin nating manatili sa harap ng tabernakulo. Dahil ang Diyos ng Sansinukog ay pinili ang anyo ng tinapay upang makapasok sa ating buhay. At bakit niya ginawa iyon? Dahil alam niyang nagugutom tayo. Hindi lamang sa pagkain, kundi sa pag-ibig. Nagugutom tayo sa kahulugan. Nagugutom tayo sa kapayapaan. Nagugutom tayo sa pag-asa. Nagugutom tayo sa pagtanggap. At walang makapupuno sa gutom na iyon maliban sa Diyos. Kaya kahit gaano karami ang pera ng tao, may gutom pa rin. Kahit gaano karaming tagumpay, may kulang pa rin. Kahit gaano karaming relasyon, may puwang pa rin sa puso. Dahil ang kaluluwa ay nilikhang magutom para sa Diyos. At ang sagot ng Diyos sa gutom na iyon ay ang Eucharistia. Hindi siya nagbigay ng isang idea. Ibinigay niya ang kanyang buong sarili. At dito pumapasok ang pinakamagandang mensahe ng ating Ebanghelyo. Habang iniisip natin na tayo ang nangangailangan kay Kristo, ang mas nakakagulat ay ito. Gusto rin ni Kristong makasama tayo. Kaya siya naging tao. Kaya siya namatay sa krus. Kaya siya nanatili sa Eucharistia. Hindi dahil kailangan niya tayo, kundi dahil mahal niya tayo. Minsan, iniisip natin na ang komunyon ay tungkol sa paglapit natin sa Diyos. Pero, bago pa tayo lumapit sa Kanya, siya muna ang unang lumapit sa atin. Bago pa natin siya hanapin, hinanap niya na tayo. Bago pa natin siya mahalin, minahal na niya tayo. At bawat misa ay paalala ng katotohanan ito. Ang Diyos ay hindi malayo sa atin.
Siya'y napakalapit sa atin. Ang Diyos ay pagkain para sa nagugutom na puso. At marahil, ito yung pinakamahalagang tanong ngayong kapistahan ng Corpus Christi. Ano ang ginagawa natin matapos nating tanggapin ang katawan ni Kristo? Dahil ang layunin ng Eucharistia ay hindi lamang upang tanggapin si Kristo, kundi upang maging katulad ni Kristo. Kung si Kristo ay naging tinapay para sa iba, tayo rin ay tinatawagan na maging tinapay. Maging pagkain para sa nagugutom sa pagmamahal. Maging pag-asa para sa nawawalan ng pag-asa. Maging lakas para sa mga nanghihina. Maging presensya para sa nag-iisa. Ang tunay na komunyon ay hindi nagtatapos sa amen. Nagsisimula ito doon. Dahil ang katawan ni Kristo na tinanggap natin ay dapat makita sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya po, ngayong Corpus Christi Sunday, tandaan natin ang salitang tinapay. Tinapay. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay piniling maging tinapay upang tayo ay mabuhay. At kapag tunay nating natanggap ang tinapay ng buhay, tayo rin ay magiging tinapay na nagbibigay buhay sa iba. Kaya tingnan natin at tanungin natin ang ating mga sarili, sama-sama nating pagnilayan. Kapag tinanggap natin si Jesus sa banal na komunyon, sa Eucharistia, hinahayaan ba nating siyang baguhin ang ating buhay upang tayo rin ay maging tinapay ng pagmamahal, pag-asa at kabutihan para sa iba? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Jesus, tinapay ng buhay, salamat sa iyong dakilang pag-ibig na nagbigay ng iyong sarili para sa amin. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggap namin o tinanggap ka namin ng walang paghahanda at pasasalamat. Tulungan mo kaming mahalin ang Eucharistia at mamuhay ayon sa biyayang aming tinatanggap. Naway maging tulad mo, kaming tinapay na pinagpuputol at ibinibigay para sa buhay ng iba. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.